Our topic for today is about Matthew 27. At ito mga kapatid, the title of Matthew 27 is about the Jesus' trial, death, and burial. The death of Judas. The first is the death of Judas. As we all know mga kapatid, Judas was the one who initiated the crucifixions of Jesus. In verse 1 of chapter 27, morning came, all the chief priests and elders of the people plotted against Jesus to put him to death. So there was a plan really. It was a plan to put Jesus to death. When they had bound him, so tinalian nila si Jesus, they led him away and delivered him to Pontius Pilate, the governor. So this was the official gathering of the Sanhedrin following the informal and illegal night session. Pag binasa mo ang Book of Luke chapter 22 verse 66 to 71, ito yung una nilang pagkikita. But in the Book of Luke, makikita natin mga kapatid that this morning's trial was essentially the same as the previous informal examination. So ibig sabihin mga kapatid, there were many biblical scholars believe that they met the night before. So talagang nag-meet sila the night before. And according to the customs of the Jews, they're not allowed to do that. They're not allowed to meet at night to kill someone. And then they led Jesus away and delivered Jesus to Pontius Pilate. Si Pilato, Poncio Pilato. Kaya meron tayong kasabihan sa Pilipinas, di ba? Kahit sino pang Poncio Pilato ang tawagin mo, ito yung Pontius Pilate. At ito mga kapatid, tama-tama, Pastor Saldi, nasa Rome, taga-Italy. Amen? So ito yung Poncio Pilato. Amen ba mga kapatid? Dito nila kinuha yung kasabihan natin na Sus Mariosep. Sister Arlene. Yung Sus Mariosep, nagsimula yun kay Jesus, Maria, at Jose. Sus Mariosep, parang batang are. Sabihin, binabanggit nila ang tatlong pangalan ng tatlong mga tao sa Biblia. Kaya marami tayong mga kasabihan sa Pilipinas na dito natin kinuha sa Bible. Amen. Pero mali yun. Kasi pag sinabi mong Sus Mariosep, ay di binabanggit mo na ang pangalan ni Jesus. Sabi ng Panginoon, Sister Arlene, huwag mong gagamitin o babanggitin ang pangalan ng Panginoon sa mga walang kakwenta-kwentang bagay. Amen ba? Bagay ang uso sa amin ngayon, ay naku Rudy. Yan ang uso na ngayon sa amin, Rudy na. Amen ba mga kapatid? Yan ang uso sa mga taga Batangas. Now, they led Jesus away to Pontius Pilate, kay Poncio Pilato. Si Poncio Pilato mga kapatid was an appointed governor of Judea, because the Sanhedrin, they did not have the authority to put Jesus to death. Wala silang kapangyarihan na pumatay ng tao eh. Yung kasi ang problem na, you have to understand, Sister Milen, that the people who put Jesus to death were apparently the teachers of the law. They are expert on the Mosaic law. You see? Kaya itong Matthew 27 na ito, Sister Arlene, ito ay marami ang hypocrisy. Marami mga tao kasi ang ipokrito. Alam mo yung mga ipokrito na banal-banal, nagpupunta ng ganitong church, ganito ang church namin, makabanal kami. But actually, they are not. Some of them who pretend, some of the people who pretend to be religious are the one who crucified Christ. Kaya sabi ng Panginoon, sabi ng mga tao, Panginoon, di ba kasama mo kami nagpapangaral? Kasama mo kami nagpalayas ng mga demonyo? Kasama mo kami ganito, ganyan? Pero ano sabi ni Jesus? Hindi ko kayo kilala. Because, Sister Ne, they did not have a close intimacy. There was no affection between Christ and them. So just because a person is religious for the purpose of the definition of religious, kasi relihiyoso yan eh. Hindi porke relihiyoso maka-Diyos. May mga relihiyoso na siya pa ang nagpapako sa Diyos. Kagaya nito, Sanhedrin.
Sila pa yung mga nagpapako kay Jesus. Si Pilato yan ang appointed persecutor by Tiberius Caesar in AD 26. After death, 26. Then the Jewish leaders, akala kasi ng mga Jewish leaders, makakakuha sila ng magandang pabor kay Pilato. Yun ang gusto nila. Daling nila sa pinaka-brutal na leader. Para itong brutal na leader na ito, sigurado, papatayin nito si Jesus. Amen. Gusto nilang sure ball. And history tells us that si Poncio Pilato ay isang cruel, brutal na tao, almost completely insensitive to the moral feelings of other people. Yan. Kaya minsan may gamit din yung mga brutal eh. Amen? Yung mga brutal, ginagamit yun ng mga relihiyoso kuno para alam nila, pag dinala nila si Jesus doon, papatay nila si Jesus. They thought that Pilate will put this Jesus to death. But then, Pilate was not interested about their charge of blasphemy against Jesus. They now realize, the Jewish leaders realize na hindi interesado si Pilato. So lahat ng mga chief priests and elders, we're talking about priests, ha? Di ba mapapansin natin sa Old Testament, it was mentioned priest. Ito mga priest din to eh. Amen? Kaya nung nagpunta ako sa Roma, I think Ate and Sister Antelita, remembered, we went to a place na kung saan daw, pinasok namin yung, ang dami namin napunta sa Italy, grabe. Nagpunta kami ng Siena, nagpunta kami ng, yung Venice, ang dami namin pinuntahan dyan. May nakarating kaming isang simbahan dyan sa Roma na, yun daw talagang actual na cruise, Sister Arlene, yung tinake na ibigin na kay Jesus, doon sa Roma. Mga kapatid, pagka nabuksan na ang itong pandemic na ito, at kayo ay may kakayahan, may pera, yan, hindi lang kakayahan ha, kailangan may pera na panghada-hada. Magpunta kayo ng Roma mga kapatid. Napakagandang lugar ng Italy. My God. Talagang, kaya lang mahal. Huwag kayong kakain mga kapatid sa Roma. Yung sa Roma, yung sa marami sa may Vatican. Naku, Sister Arlene, nag-spaghetti kami dyan kapatid. 50 pounds, 50 euro ang isang plato. 50, kami sabi ko sa, can I have 2 spaghetti please? Kasi sabi ko, sarap ng spaghetti sa Roma eh. Dumating sa akin ang bill, 100 euro. Sabi ko, 100 euro? 50 euro ang isa, 50 euro? Yes, because you are in Rome. Rome is very expensive, my friend. Kaya mga kapatid, tandaan nyo, bago kayo order, tanungin mo nyo ng presyo, huwag kayong kain ng kain, baka kayo imaluugan. Nagkape kami sa Venice ni Sister May, sa Hilton, Venice. Sabi ko, can I have one coffee, black coffee, black Americano, please. No milk, no sugar, please. Kami ni Sister May, nakasunglasses pa kami, parang feeling namin talaga eh, parang turista style baga. Nakakainan na kami na, dalawang tasang kape, 50 euro, Sabi ko, magkano tasa nyo rito? My friend, we're not buying the cup, okay? We just drink the coffee here. We're gonna give you the cup. No, it's just for the coffee. 25 euro per cup. Eh mga kapatid, mag-ingat-ingat, okay? Kaya dapat may dala ka talaga dyan. Now, balik tayo sa ating topic. So yun, may mga priest na nagdala kay Jesus kay Poncio Pilato. And may 3 accusation, Sister Cecil. The first accusation was, Jesus was a revolutionary. Yan. Para daw siya yung mga lumalaban sa gobyerno. Mga aklas. Yan. Kumbaga sa Pilipinas ngayon, mga anak bayan, yung mga partidong ganyan, yung mga NPA, yan ang mga accusation sa kanya. Parang si Nurmiswari ang tawag sa kanya. And then, sabi pa ng mga leaders na ito, na si Jesus daw ay nagsimula ng incision or nagpasimuno na mga tao ay hindi magbayad ng buwis, ng tax. Yan. Pangatlong accusation that he claimed to be a king in opposition to Caesar. So 3 accusation ang binato nila kay Jesus.
Then, going to the next verses, 3 to 10, ito na yung pagkamatay ni Judas. And do not forget, Sister Arlene, Sister Jessica, that the writer of this is Matthew. Okay, so over the period of time, we're gonna be passing through each gospel of the disciples. Mapapansin natin, magkakaiba yan ng context. Okay? Kaya minsan, iba-iba ang sulat nila eh. Now, sabi ni Matthew ay ito. Ito ang verse ni Brother Matthew. Judas was filled with remorse, not repentance. Hindi raw siya humingi ng patawad. Amen. How did he know that? If I'm the lawyer of Judas, the first cross-examination na gagawin ko kay Brother Matthew, para malalaman. Wala ka naman doon eh. You see, it's easy to write it's easy to, as a lawyer, lagi namin lagi namin inisip, paano nakita? Pwede ka mag-isip na gano'n, pwede mong isipin na gano'n, pero assumption mo lang yon. Pero whether that is true or not, that is another story. Kasi si Matthew nagsusulat lang siya eh. Huwag mo sabihin, Sister Arlene, noong nagbibigti na si Matthew, nandun siya, nagsusulat pa rin siya na, ito si Judas, ito 9:05 p.m. Judas nagbibigti. Wala siya doon eh. Judas was writing months after that incident. But there was an assumption from Brother Matthew that Judas was filled with remorse. Umiyak lang daw siya, si Judas, pero hindi raw siya humingi ng tawad. But again, we don't have any clue how did Brother Matthew said that. Wala tayong proof na talagang nandoon siya. Kasi ang sumulat ng gospel, Matthew, Mark, Luke, and John, 4 na disciples. And then sa Acts, inulit pa rin yan si Pedro. Pero walang nahinga ng tulong si Judas. Wala siyang nahinga ng tulong as a fellow disciples. Wala siyang nahinga ng tulong. Usually, ang mahirap kasi Sister Cecil sa mga taong nagpapakamatay. Bago mga yan magpakamatay, they felt alone. Naramdaman nilang wala na silang pag-asa. But you see, Brother Judas, wala siyang nahinga ng tulong eh. Nobody in the discipleship came to the rescue. Walang nagbigay ng tulong kay Judas. But even though he knew what he did, yun ang sabi, mahirap kasi mag-judge ng tao eh. You see, pag nagbabasa kayo ng hermeneutics, yung hermeneutics, Sister Melen, hermeneutics is a word that says hermeneutics is the way you interpret the Bible. When you interpret the Bible, it must be cross-examined to all contexts, not just confined to one context. Marami siyang mga pinanggagalingan eh. And that is how you define apologetics, hermeneutics. These are how biblical scholars define this, define that. They go to the history. Pero minsan, very one-sided. Napansin ko lang yun. And sometimes, some of the writings of the disciples are in contrary. Mapapansin mo yung Sister Ne, contrary mismo sa sinabi ni Jesus. Sino paniniwalaan mo? Kaya pag nagbabasa tayo ng Bible, Sister Cecil, we have to read the Bible under the lens, under the microscope of Jesus Himself. Magbasa ka ng Bible, for example, Peter, sinabi ni Peter ganito, sumpain ng mga taong ganyan. Sumpain ng mga taong ganyan. Pero sinabi ni Jesus, contrary sa sinabi ni Jesus eh. Pero sa mga disciple, sinusumpa nila yung mga taong ganito, mga makasalanan, mga magnanakaw, mga mapakiapid, mga ganito, ganyan, mga immoral. Sumpain, yes. We don't glorify, we don't tolerate the sins. But if you look to the microscope, if you look to the lens, to the theology of Jesus, si Jesus iba eh. Halika kayo.
Kayo mga nabibigat ang loob, ha? Kayo mga makasalanan, dali kayo. Kayo ang hinahanap ko talaga eh. See? Kaya minsan, siguro pag dumating tayo sa langit, Sister Arlene, siguro magdidebate kami ni Matthew, tsaka nito si Brother Mark. Brother Mark, ganito ang sabi mo rito. Hindi ganito. Hindi ganito sinasabi ni Jesus. Iba ang tinuro ni Jesus sa amin. Ang sinasabi mo, iba sa sinabi ni Jesus. Kaya makikita mo, mapapag-aralan mo, iba-iba ang version ni Brother Matthew kung paano namatay si Judas. Iba ang version ni Lucas, ibang version ni Marcos, ibang version ni Juan, ibang version ni Pedro. Anyway, ito mga kapatid ang sinabi sa Bible. Akala kasi ni Judas, si Jesus ay pwedeng niyang takasan. Kasi nga, Diyos siya eh. Jesus naman, Diyos naman talaga siya. Bro mo si Judas, kasama niya ang Panginoong Jesus, Sister Jessica, for over 3 years. Nakasama ni Judas ang Panginoon. And just because he was Judas for one thing, we are going to blame him for everything. Marami siyang ginawang kabutihan. In fact, may mga, of course, hindi natin tinatawanan ang mga nag-compile ng mga books ng Bible. Pero there was a book apparently written by Brother Judas himself. At hindi lang sa isinama. Pero ang tanong, whether porke ba hindi isinama, talagang hindi dapat isama. Diba? Lagi kong sinasabi sa inyo, nasabi ko na to sa inyo, sasabihin ko ulit. Ang nagsulat ng ating maraming mga kasaysayan ng Pilipinas, si Emilio Aguinaldo. Pero sa kanyang panulat, Sister Maricel Tumilden, ang masama sa kanya si Andres Bonifacio. Kasi siya ang sumulat, siya ang author ng libro. Pero kung maaaring ang may akda ng libro ay si Andres Bonifacio, hindi siya papayag na masama siya sa kanyang libro. Siyempre sabihin niya, magbabuti akong tao. Yun ang sinasabi ko na minsan, we have to understand what is the motive of the writer. Nanonood ka ng pag nanonood ako ngayon ng mga palabas, ng mga balita. Sino nagbabalita? Si ganito eh. Hindi. Pag ito ang nagbabalita, bias. Halatang halata eh. Bakit po ganun ang sabi ng ating presidente? Bakit po ganun? Meron namang isang estasyon na ang in-interview, mga problema ng bansa, ang in-interview, pastor. Anong alam ng pastor na ito para sa ekonomiya? Anong alam ng pastor na ito para sa politika? Hindi ka mananalo kasi Senator Manny Pacquiao, di ka mananalo kasi ganito. Anong alam mo? Dati rin, nag-predict ka, pananalo si Gibo, Chudoro. Nung nanalo si Pinoy, sabihin, false prophet ka. Hindi, nag-predict ka eh. Tinakbo pang kamay. Ikaw mananalo, ikaw na talaga. Maniwala ka sa akin. Anak ako ng Diyos eh. Natalo si Gibo. Anong sinabi? In-interview ulit siya. Ano ba masasabi nyo rito? Parang mali po yata ang prediction nyo. Hindi, lang yan. Talagang sinabi sa akin ng Diyos. Mananalo talaga si Pinoy. Pero sa puso ko, sabihin magkaiba ang sinasabi ng isip niya sa puso niya. Kaya pagka manunod ka ng mga balita, tingnan mo kung sino nagbabalita. Anong source? Pag ang intention ng istasyon ay to sway, to conditionalize the mindset of the readers, of the viewers, isusway ka nila eh. Matututunan nyo rin yan mga kapatid. Itong ginawa ng mga Hudyo na ganito. Judas, kasama niya ang Panginoon sa maraming mga public and private appearance. And, maaaring kung may nakita siyang mali sa Panginoong Jesus, Sister Cecil, pwede niyang sabihin eh. Pero mismo si Judas, Sister Arlene, he said at the last moment of his life, he said that Jesus was innocent. Innocent si Jesus. Siya mismo nagdeklara noon. Si Judas. Amen ba? So, alam natin na walang kasalanan si Jesus. Pero kailangan ituloy, Sister Milen eh. Hindi pwedeng hindi may pagpatuloy ang kamatayan. Kailangan masunod ang nasusulat. Because this is the completion, the finality of Genesis chapter 1. Nung sinumpa ng Panginoon, in Genesis, nung sinumpa ng Panginoon ng Ahaz, na nagsasabing,
ang taong ito, ang batang ipapanganak ng babaeng to, siya ang wawasak, siya ang sisira ng iyong ulo. Sabi ng Panginoon kay Satanas na nagbumukang ahas. Ito na yung finality. Now, itong mga kaipokrituhan, itong mga chief priest na ito, itong mga leader na ito, ay kitang-kita. Kasi di ba alam natin ang mga Hudyo, masyado silang fanatic. Amen. Sa London kasi, Sister Ne, marami dito mga Hudyo, mga employer ng ating mga kapatiran. Sister Arlene, Hudyo. Sister Arlene, Hudyo ang boss mo, no? Ayan, Hudyo. Ang kanilang, grabe ang mga Hudyo, pati yung panghiwa nila ng karne, sample, karne, iba ang kutsilyo nila, dilaw. Pag isda, pula. Pag gulay, berde. Tapos ito pa, Sister Jessica, ang kanilang paghahanger, di ba tayo pag naghahanger, di ba? Maghahanger tayo ng mga damit. Yan, ilagay mo dyan sa parador, bahala ka na maglagay dyan. Sa kanila hindi, may sukat, may centimeter, dapat 0.5 millimeter. Hindi pwedeng sobra, hindi dapat talagang may agwat ang mga damit. Sa atin kasi tambak-tambak na eh. Nasaan nga damit mo? Hanapin mo dyan. Isa-isahin mo talaga yung mga isa-isahin mo yung mga hindi mo makita kasi naggo-overlap na yung mga pati mga wiring ng mga hanger nagwa-wire na. Hindi mo na magusto. Ano ba yan? Ang dami ng mga hanger. Sa kanila talagang by the book. Talagang makikita mo talagang dapat may liquid, may pagitan ang mga damit. Hindi pwedeng magkaka-overlap. So ganun sila kapanatik sa kanilang reliyon. Pag Friday, hindi sila nagtatrabaho. Friday, Sister Allen, no, hindi nagtatrabaho yung sabat nila. O Friday, yung bawal pumatay ng ilaw, bawal pumindot ng ganito. Hindi sila gumagalaw. Kaya nga pinagtatawanan ko sa paano pag toilet sila, hindi sila magpa-flush dahil ano? Ay hindi, pag sa pagka-flush po, okay sila. Well, hindi natin tinatawanan yun, pero ganun ang kanilang paniniwala. So talagang very, very fanatic sila. Kaya nagalit sa kanilang Panginoon sa Bible, di ba, Sister Arlene? Sabi ng Panginoon, kayong mga Hudyo, kayong mga ipokrito kayo. Si Jesus mismo, kayong mga lahi ng ulupong. Si Jesus mismo nagsabi nun ha, lahi ng ulupong. Bakit? Kasi itong mga Hudyong to, masyado nilang pinahalagahan yung mga tradisyon. Yung talagang up to the last bilang ng mga cumin, yung mga buto, binibilang nila. Ito ang tithes ko talaga. Sabi ng Panginoon, huwag niyong kalimutan yan. Yung tithes mahalaga, pero mas nakakalimutan niyo ang pagiging makatao, ang pagkakaroon ng pag-ibig at pananampalataya. Yun ang mas mahalaga kaysa sa mga ginagawa ninyong kaipokritohan. Na ito na naman yung hypocrisy. Ayaw nilang madumihan ang kanilang mga sarili, kasi yung ibinayad kay Judas, yun ang presyo ng dugo ni Jesus. Even though it was a price that they themselves paid. Sino ba nagbayad kay Judas? Hindi ba sila? Nung ibinalik ni Judas, ayaw nilang tanggapin. Amen ba? Alam mo yung bumili ka yung unang panahon bibili ka di ba? Pag, Atene, yung pera ko ilang piso yung sira. Ibili mo yung sa tindahan. Di ang gagawin mo sa tindahan, di ba? Sira, mga kapatid, ginawa niyo siguro ito, di ba? Sira ang pera mo, titiklupin mong ganon. Ibibigay mo sa magtitinda, parang hindi niya nakakita. Hindi niya nakakita ang sira ang pera mo. Kasi, pag alam niya sira ang pera mo, hindi ka makakabili. Ano bibili mo? Aray po, mantika, kano, piso. O, di bibigyan ka ng 4 na piso. Tatakbo ka na kasi baka makita ka. Ngayon, ibinalik sa iyo, sinukli sa iyo, ay naku, sira, aray! Hindi pwede. Hindi ito tatanggapin, ano? Ganon ang nangyayari sa kanila. Itong mga chief priest na ito, itong mga leader na mga pare, sila ang nagbayad kay Judas. Nung binalik ni Judas, ayaw na namin kasi ano yan, makakarumi sa amin. Hipokrito. You see, wala sa Diyos ang ganyang paglilingkod eh. Ayaw ng Diyos ng kanyang buhay. Ang gusto ng Panginoon, diretsahan tayo. Ano ba talaga? Ayaw mo ba talagang magmahal sa Diyos? O gusto mo ba talaga maging mabuhay sa kasalanan ka na lang? O talagang magiging makadiyos ka? Kaya sabi ng Panginoon sa Revelation, ang sabi ng Panginoon sa Revelation mga kapatid, isusuka ko, I will vomit those lukewarm Christians. Yung lukewarm, Sister Arlene, hindi pa natin nababasa ang Revelations eh. Yung lukewarm, ito yung maligamgam na Kristiyano. Yung sala sa init, sala sa lamig.
Yung lulubog, lilitaw. Yung mga sislaw, palitaw. Amen? Ayaw ng Diyos ng ganon. Kaya kaya kalabang-kalaban ng Panginoon Jesus yung mga Hudyo. Ang dami-dami mga batas na mismo sila hindi makatupad. Tapos sila gusto nila tayong tumupad. Lord, kayo nga gumawa ng batas nyo, hindi nyo matupad yan, kami pa. Kami sa Pilipinas, wala kami mga ganung ang kutsilyo namin, iisa. Ano ang kutsilyo nyo, Arga? Kaya minsan, pag umorder ka sa atin ng tinapay, yung ginamit sa sibuyas, bawang, isang panghihiwa ng tinapay. Kaya pag kinagat mo ng tinapay, parang arigahong tinapay niyo merong garlic flavor. Bakit ga? Ay, amoy bawang at sibuyas. Amen. Kasi ang ating kutsilyo, iisa. Wala tayong ganong batas na ibang kutsilyo sa ganoon, ibang ganto. Pero gusto ko rin ang buhay ng mga Jews kasi masyado silang malinis at gusto ko rin naman yan. Kaya lang napapag-usapan lang natin. Now, Jesus stood before the governor, and the governor asked him, saying, "Are you the king of the Jews?" Tinayo ni Jesus Tumayo siya in front of Pontius Pilate, who was a cruel and ruthless man, unkind to the Jews, at wala siyang pakialam sa damdamin ng iba. You see, mga kapatid, ang batas kasi hindi dapat maramdamin. Amen. Yan lagi yung tinuturo sa akin mga kliyente. Attorney, kasi ganito ako. Ganito ako sa Pilipinas, ganito ako, namatayan ako ng ganito, binaha kami. Ganto. So, ano ang gusto mong gawin? Di yun po sabihin nyo sa judge para pumaawa sila sa akin. Now, ang sabi ko sa kanila ito. Well, okay lang yan na tatandaan mo kapatid na ang mga judge wala silang puso. I agree on that as a lawyer because kung ang batas natin mga kapatid ay magbabase sa awa, wag na tayo magbatas kasi pwede pala tayong maawa Hello? Sample, ba't ka tumawid? Kasi po, na po ako. Hindi pwede. Sabi ng batas, red. Amen? Kung naka-red ka, stop. Hindi pwedeng, walang no exception to the rule. Kaya ang batas, hindi pwedeng pasway-sway, hindi pwedeng pabago-bago. Kung ano sinabi ng batas, yun ang masusunod. Kaya, sabi niya, attorney, binaha po kami. Naku kapatid, kahit pa binaha ka at sumabog ang bulkan, walang kinalaman ng batas doon. May batas na sinasabi wag kang ganito. Kaya kahit sabihin mo yan sa sa judge, hindi sila makikinig. Pwede mo lang sabihin, pero sabihin nila, well, irrelevant. Most of my clients are overstayers. Pag pupunta ako ng court, sabi ng, ba't ka nag-TNT? Kasi po ganito, namatayan po kami. So, dahil namatayan ka, okay ka lang na mag-TNT na sa bansa namin, ganon? Opo. Ay, hindi. Sabi ng judge, hindi ka dapat mag-TNT rito dahil, ganito po kami, nag-away po kami mag-asawa ganito po ako, may sakit po ako sa Pilipinas May sakit po ako Kahit may sakit ka, pero sabi ng judge, wala kaming pakialam. Bakit? Kasi, United Kingdom kami Pilipino ka wala kaming tungkulin sa'yo. They are saying that in good words, pero sa mata ng batas, tama. Kasi wala silang tungkulin Sample ako, nag-TNT ako sa Italy. Pagpunta ako ng korte ng Italy, sabihin ko, nag-TNT po kasi wala po kaming pera sa Pinas. Mahirap lang ho kami. Sabi ng korte ng Roma, wala akong pakialam dyan. Kasi ang tungkulin ng Roma, ng Italia, sa mga citizen, sa mga mamamayan ng Italia. Amen mga kapatid. So imagine mo na lang, Sister Jessica, lahat na lang ng tao sa Italy, Nigerian, nakikita mo, na mga peking bag dyan, mga Nigerian, nagtatago. Pagdaan ng pulis, wang, yung mga Nigerian, mga itim, nagtatago sila sa likod ng kotse. Pag dumating na dito ang pulis, nagtatago ng, mga Nigerian, matatalino, magagaling.
Kaya hindi nakikita ng pulis. O nakikita ng pulis pero ayaw nilang hulihin. Hindi natin alam. Kaya na sinasabi dito na, well, itong si Poncio Pilato wala siyang pakialam sa damdamin ng iba. Kasi tama, the law doesn't have a heart. Kasi pag pinairal mo ang puso sa batas, masusway ka eh. Magkakaroon ka ng lahat na lang ng mga sample, judge ka atine. May nagrereklamo, namatayan. Itong nasa sakdal, pumatay, at ito namang nasa dito sa kabila, namatayan. Saan ka pipili? Sinong pipiliin mo? Eh di lagi mo lang kaawaan yung pinatay. Pero ang tanong, tama ba ang judgment mo? Una, tama ba yung pumatay? Siya ba talaga ang pumatay? Ano ang dahilan bakit siya pumatay? At talaga bang 100% walang duda na talagang siya ang pumatay? Kaya pag nakita mo yung case yung sa Visconde Massacre, case of the century yun ha. 'Di ba? Ang daming mga ano doon. Ang daming mga nangyari. Dahil hindi nasway ang batas eh. Yung Supreme Court nagsabi na no. Hello? They found out, the Supreme Court, they found out that Hubert Webb was not in the Philippines. Kasi yung kanyang passport, wala siyang entry sa Pinas eh. So it will be impossible for him to be in two places, in two countries at the very same time. Pero ang dami nun. Bro mo, halos buong buhay na ni Hubert Webb nasira. Kaya ang batas mga kapatid, hindi pwede ang awa. Kaya pag nag-judge ka, hindi pwedeng naawa ka palagi. Hindi. Kailangan based on the facts. Ito ang ginawa kay Pilato. Amen. Pero mind you, Sister Arlene, walang bista eh. Di ba? Walang investigation eh. Walang forensic. Basta, ikaw ba talaga nagsabi nito? Ito na, sabi ni Pilato. This amazed Pilate, he asked, do you not hear how many things they testify against you? Hindi ka ba naiingli dyan? Hindi ka ba nagagalit na marami ang mga laban sa'yo? Hindi makapaniwala si Pilato na itong taong ito, si Jesus, napakatapang, napaka-strong, dignified. Kasi dignified si Jesus eh. And beaten. Pero mo, binugbog na agad siya. Hindi pa naiimbestigahan ha. Yung kasi minsan ng atin eh, sa mga tao ganun eh. Hindi pa alam yung totoong nangyari. Agad may judgment na. Agad buo na yung kwento. Hindi pa naman alam yung totoo. Ang nauna lang naman nagsabi sa kanya, ito. Alam mo yung si Milin, ganito yan. Di nga. Paano mo nalaman? Yung mga tao, pag una nagsabi, parang sinagad ang tama. Pero, may mga pagkakataon na baka mali. O baka kulang ang kwento. O baka bias ang kwento. Amen? Ang ginawa kay Jesus, nauna na yung bugbog. Bago tinanong. Dapat tanongin mo muna. Ikaw ba talaga? Ginawa ba talaga to? O pag talaga napatunayan talaga siyang gumawa, sige, bugbugin. Parusahan. Pero hindi eh. Pinarusahan na kaagad saka tinanong. Unfair. Walang due process. Amen ba mga kapatid? Ito yung nangyayari dito. At mismo si Governor, siya ay humanga. Humanga siya sa pagkatao ni Jesus. Nandun yung, sabi niya, humanga siya. Bakit? Itong taong to, ang dami nang umaakusa. Na ganito daw siya. Pero itong si Jesus na to, cool lang. Napanood mo yung kay President Duterte na inakusahan niya ang channel to na yung ABS-CBN. Tingnan mo yung presidente ng ABS-CBN na yung parang panot na paganon. Sabi ng mga tao, my God! Ang galing ng presidente ito ng ABS-CBN! Ginigisa na siya ng Senate Blue Ribbon Committee. Relax na relax. Mr. Ganto, ganito ang sinaginto. Hindi niyo raw binalik yung pera ni presidente, ganto. Sabi nung ginagalaw-galaw niya mga papel, sabi nung presidente ng ABS-CBN, sir, ganito po kasi yan eh. Ganito po yan. Napakahilang magsalita, napaka-dignified. You see mga kapatid, minsan ganun eh.
Minsan kahit ano sabihin mo kahit ano ang pagtatanggol mo sa sarili mo, pero pag final na yung judgment, kumbaga gawa na buo na yung kwento, hindi mo na pwedeng ibahin. Kaya, si Jesus, ipinakita na lang niya yung kanyang gentleness and humility combined with majestic dignity. Pinagsama-sama niya yun. Ikaw ba talagang hari ng mga Hudyo? Well, ikaw ang nagsabi. Hindi ko sinabi yon, pero ikaw ang nagsabi. Di okay. Kung ano, kumbaga sa atin, Milen, kumbaga sa kanya, sabi ng Panginoon, kung ano nasa isip mo, di. Okay lang yan. Yan ang sinabi mo, di yan ha. Pero hindi ako nagsabi niyan. Ikaw ang nagsabi niyan. Hindi ko sinabi. Hindi tinanggi, hindi inaccept, pero kay Jesus, well, whatever it is, so be it. Kumbaga yung kanta na, yung kay sira-sira. Yan, kantang gano'n, di ba? Whatever will be, will be. Yun na yun eh. Kasi minsan ang tao, buo ng kwento. Kaya wag kayong, pag umuwi ka ng Pilipinas, Sister Cecil, wag lalaki ang tiyan mo. Pag tumaba ka ng konti, akala nila buntis ka, akala nila ganito ka, pag-iistoryahan ka nila. Amen. Sabi ko nga sa inyo mga kapatid, malakas ang signal sa Pilipinas. Sa Masbate, Sister Arlene, lakas ng signal dyan. Dyan mga kapatid, 5G o 6G. Sa UK kasi 4G pa lang, kaya minsan wala ang signal natin. Sa Bicol, sa Batangas, ang lalakas ng signal. Amen ba? Hindi nagbabayad ng tarif, walang laging may load ang mga tao. Amen ba? Kasi nakikita nila sa pagkatao mo, pag may bago kang bag, tama, may naman. Ngusuan lang, nag-aanuhan lang yung mga mata nila, nagkakain, alam mo na. Amen ba mga kapatid? Kaya, ang Panginoon, hindi siya ng laban. Nanatili ang kanyang pagiging dignified, mataas ang tingin niya sa sarili niya. It's fine. Kaya ng Panginoon, ikaw ang nagsabi niya. Si Pilato, mga kapatid, sa ating pagpapatuloy, akala ni Pilato ay umaasa siya na mapapalaya si Jesus. Diba? Pinamili nila ang mga tao. Sinong gusto nyo? Sige, pabigay ako sa inyo ng si Barabas. Itong si Barabas na to, Judas talaga ito. Siya isa sa mga, siya talagang may napatay. At talagang siya ay nahatulan ng paglaban. Kaya ang akala ni Pilato, mapapalaya niya si Jesus. Pero alam mo, pag pinapili, si Barabas at si Jesus. Sino ang pinili? Si Barabas, yung mga Judas, yung mga masasama. Yan ang tao. Pag inimbitahan mo sa church, ang pupuntahan yung mga barbecue, chismisan party, siraan party. Yan ang gusto ng mga tao. Pero pag pinadalahan mo ng link, bakit? Wala akong signal, hindi ako makapasok. Pero puntahan mo pumunta kayo dito sa, chismisan party. Nako. Sasakyan ng bus dyan? Ano nga number? Pupunta ako, maaga pa ako. Dadaan ako dyan. Mas nauna pa yun. Gustong-gusto yung mga chismisan party. Akala naman ng mga chismosa, akala nila, pag ibang pinagchichismisan, hindi siyang pinag-uusapan. Hindi niya alam, pag hindi pa siya nadating, siya ang topic. At pag umalis siya na naman ang topic. Pero pag nandiyan siya, ay, naku, Bes, how are you? Ganun ang tao. Mas pinipili ang masama kaysa sa maganda, sa mabuti. Amen ba? Kaya si Pilato, ganun din. Itong si Pilato, verse 19 to 20 ng chapter 27 ng Matthew, Pilate influenced by both of his wife. Kita mo? And the religious leaders. Kaya itong si Pilato, naapektuhan din ng kanyang asawa. Kaya minsan mga kapatid, sa pag-aasawa nyo, pipili rin kayo. Titingnan ninyo kung itong suggestion ninyong mga asawa ay tama at maka-Diyos. Hindi porque sinabi ng asawa mo ay tama na. No. Kailangan mong ikumpara ang sinabi ng iyong asawa sa mga salita ng Diyos. Kasi maaaring ang asawa mo, marami tayong mga ganyan. Marami mga biblical characters who have been influenced, led to destruction and death because of their partners and their wives or their husbands alike. Adam was one na persuasion ni Eva. Samson,
persuaded by Delilah. David, bagamat hindi si Bathsheba ang nag-sway sa kanya, pero bakit nung pinatawag siya ni Haring David? Bakit sumama siya? O edi gusto rin niya. Di ba? Kasi kung ako si Bathsheba, sabi ko nga kay Sister Mary, alam mo baby, kung ako naging babae, mas ano pa ako sa'yo? Mas maingat pa ako sa'yo. Minsan pupunta ako sa, baby, yung dibdib mo, pakilagay mo ng dibdib. Ay, sorry. Nasa simbahan na, doon ka pa. Naku, ako hindi ko makakalimutan yan. Yung mga ganyang simple, hindi ko makakalimutan yan. Yung mga babae, minsan nasa chat, pabuka-buka. Bakit kayo bumabuka na? Nakapalda kayo, tapos pabuka-buka. Parang kakala nyo mga, anong kala nyo dito? Kanto na nakapantalong kayo? Kasi sometimes dapat iniingatan natin ang ating pagkatao. Kasi you will be respected by others by the way you respect and you treat yourself. Ganun eh. Nung linggo, sabi ko, baby, tamo yung dibdib mo, kitang-kita. So talaga. Kasi ako, hindi ko makakalimutan yan. Kasi ako gumagawa nun eh. Kaya, marami mga tao, mga matataas ang naapektuhan ng mga asa-asawa nila. Ay ito si Pilato ay sinasabing ganun din. Naapektuhan siya ng kanyang asawa, yung kanyang judgment, na persuade, na influensyahan ng kanyang asawa. Kaya nung sinasabi ng Panginoon, oh Adan, bakit mo naman kinain yung prutas na yan? Sinasabi ko, ito kasi pinagawa mong babae eh. Oh, di ba? Dapat hindi mo sinunod yun kasi mali eh. Di ba? Kaya itong si Jesus, si Pilato, nakatayo sa kanyang trono bilang judge, nagkamali siya. Nagkaroon siya ng maling judgment. Kaya mahirap ang judge ha. Mahirap. Kaya pagka kami nasa court, usually sasabihin ng judge, I have to sleep on this for 3 weeks. Buro mo, tinutulugan niya yung isang kaso ng 3 linggo. Para sa kanyang pagtulog, talagang tama yung kanyang judgment. At pag mali yung judgment, naku, inahamon ko yung judge. Sabi ko, judge, mali naman yung decision mo. Sabi, ganito na nga ang usapan natin eh. Anyway mga kapatid, his wife sent to Pilate saying, in addition to all this, Pilate also had a unique and a remarkable messenger, his wife's dream. Yun daw panaginip ng kanyang asawa, Sister Arlene. Huwag din kayo maniniwala sa mga panaginip. Yung mga nananaginip na, alam mo, nanaginip ako, mamamatay na daw ikaw. Ha? Naku, kabaligtaran yan. Huwag ka maniniwala dyan. Kabaligtaran. Ay, naman, kanina nanaginip uli ako. Tatama ka raw sa loto. Ay, naku, totoo yan sis. Promise, totoo yan. Diba? Huwag ka maniniwala sa panaginip. Ang mga panaginip minsan hindi totoo. Mga guni-guni lang yan. Maraming Kristiyano, naku, praise the Lord, sana nga magbilang anghel ka. Itong panaginip ng asawang babaeng to, mali. At ang panaginip niya, nakita niya itong inosenteng si Jesus, crowned with thorns and crucified, and maybe, she saw him coming in glory with the clouds of heaven. Maybe nakita niya ang Panginoon sa Book of Revelation na darating ang Panginoon na nasa great white throne of judgment, and she and her husband was facing Jesus. Nakapanaginip yung asawa niya napanaginipan ko itong Jesus na to, ito darating to ng hari ang dating nito, tayo ay nakaharap sa kanya. Yun ang siguro napanaginipan ng asawa ni Pilato. Sinabi niya kay Pilato, yari ka sa akin, akong hari dito Kaya mag-iingat kayo mga kapatid kapag kayo ay nasa posisyon. Sample, ikaw ngayon, di ba, mababa ka. Tapos bigla kang itinaas ng Panginoon na tumaas ka naman. Yung dati mong nagmamataas sa'yo, nasa baba. Mag-iingat ka. Kapag ikaw ay nasa itaas. Be careful when you are on the top. Because you may use a wrong judgment. Amen. Mag-iingat kayo mga kapatid. Magpapatuloy tayo mga kapatid sa 21 and 23. The governor answered and said to them, Which of the two do you want me to release to you? They said, Barabbas, Barabbas, Barabbas. Pilate said to them, What then shall I do with Jesus who is called the Christ? They all said to him, Let him be crucified.
Then the governor said, "Why? What evil has he done?" Mismo yung judge, wala sang makitang mali eh. But they cried out all the more saying, "Let him be crucified." Magpunta ka, Ate Milen, sa mga nagwewelga. Tingnan mo yung mga nagwewelga sa Pinas. Yung mga nagpo-protesta. Do you think dito mga taong to ay talagang nagpuntahan lang doon sa isang lugar na sa Plaza Miranda para magprotesta? Or there was somebody or someone or a group of people who are grooming the people na alas 8 ng umaga nasa Plaza Miranda tayo? Diba? Totoo yan eh. Hindi naman na mga yan pupunta sa Plaza Miranda, sa Luneta na dito mag-a-class tayo. Walang ganon. Laging mayroong nagtutulak sa mga yan. Laging may nagbabayad sa mga yan. Oh, eto ha, ganito gagawin natin. Laging may nagtutulak dyan. These people who said, "Let him be crucified," were the same people apparently who said that Jesus, Hosanna, Hosanna. May iba't ibang school of thoughts that says different thing about this. Pero may mga biblical scholar who said that the same people who said, "Hosanna, Hosanna, long live the King," when Jesus Christ was riding on a donkey, were the same people who said, "Now, let him be crucified." Anong impact nun, mga kapatid? Universal application tayo. May mga taong akala mo ay gusto ka. May mga taong akala mo kasangga mo, kakampi mo. May mga taong akala natin kasama natin. Pero in a twist, sa isang iglap, Sister Cecil, some of these people can betray you the same as they betrayed Jesus. Hindi lagi eh. Hindi laging yung kakampi mo, lagi mong kakampi. And you have to be ready for that. When Jesus was needing someone, sa dami ng kanyang mga pinagaling, Sister Arlene, sa dami ng kanyang mga binuhay, sa dami ng kanyang mga pinalaya, sa dami ng kanyang binuksan ang mga paningi, binigyan ng pandinig, pinalakad, pinagaling ang mga ketong, nasaan sila? Where were Peter? Where are the disciples? They're gone. Yun ang masakit sa isang taong maraming ginawa. Nasa huling banda, Ate Milen, marami kang natulungan. Pero nung ikaw ang mangangailangan, wala kang masulingan. Wala kang matakbuhan. Bakit? Wala sila eh. Kaya yun ang sinasabi ko na humans ay talagang ipinanganak na mga madadamot. Ipinanganak na mga selfish. They all said to him, wala eh. There were none in the crowd na naawa sa ating tagapagligtas na si Jesus. Walang sino man ang lumaban. Bakit? Itong pati si Pilato na sinunod niya ang karamihan. Sinunod niya ang gusto ng karamihan. Ipako si Jesus. Walang sinasabi, hindi. Walang ganun eh. Natatandaan ko, Sister Arlene, to, kinuwento ni Pastora eh. Yung aking kapatid na si Lala, siya ang song leader namin, mga 1985, 99, I can't remember the exact year. Araw ng linggo, nagpapaawit si Sister Lala. May pumasok na taga-amin na kinuha yung microphone, biglang nagsalita doon. Ang dami namin doon, Sister Arlene. Wala nang katayo. Alam mo kung tumayo. Tinula ko talaga ginanong ko talaga siya. Akin yung mic. You have to be ready to fight for your faith. You have to fight for the Christ that is in you. You have to fight for the body of Christ. You have to fight for the church. If no one is going to fight for the church, for Jesus, who? Sino ang makapagtatanggol sa Panginoon? Hindi ba tayo dapat ang magtanggol sa Diyos? May mga taong tatawanan nila ang Panginoon.
May mga taong tatawanan nila ang ating iglesia. Ang iglesia ng lahat ng mga mananampalataya sa buong daigdig. Amen? Lahat tayo, magkakasama tayo. I can see that we have here, London congregation. Marami, lahat tayo ay magkakapatid. Iba-iba man ang ating mga pangalan, iba-iba man ang ating mga denomination, but at the end of our lives, we are the body of Christ. And we have to stand hand on hands. We have to fight. We have to stand up to challenge, labanan, ipagtanggol, ipaglaban ang ating pananampalataya. Laban sa mga taong hindi naniniwala sa Diyos. Hindi tayo magkakaiba, Pentecostal, yung mga Methodist, mga Baptist, yes. Maaaring may mga minor doctrines of differences. But the major doctrine, doon tayo iisa. The Bible says this. At the latter part of our lives, in the end, every knee shall bow, and every mouth will confess that Jesus is Lord. Itong mga taong to, lahat nagkaisa sila eh. Walang sino man na nagsabi na hindi natin dapat gawa ng masama itong taong inosenteng ito. Mismo si Judas ang nagsabi na inosente si Jesus. Pero lahat, itinatwa nila ang kanilang pananampalataya. Kaya itong ating paglilingkod mga kapatid, itong ating pananampalataya, ito ay hanggang wakas. Sabi ng Panginoon, Sister Jessica, ang sino mang manatili, maging tapat hanggang sa wakas, siya lamang ang maliligtas. Those amongst us who will be pervasive, who will stay, endure up to the end, will be saved. Patibayan to mga kapatid. Kaya tayo ay nandito para tayo ay makinig ng salita ng Diyos. Mga kapatid, I'm asking you a bit of time, mga 5 to 10 minutes pa mga kapatid. I'm now in the suffering of Christ. They released Barabbas to them, verse 26. Then, they scourged Jesus. Binugbog nila si Jesus. Sinuntok nila si Jesus, sinampas nila si Jesus. Yun lang eh. Walang investigation na nangyari. Mahirap kasi yun eh. Itong scourging, S-C-O-U-R-G-I-N-G, ito yung preliminary execution ng mga Romano. Sinuntok nila si Jesus. Hinampas nila si Jesus. But Jesus remained silent. Nanatiling tahimik si Jesus. Having no crimes to confess. Pero habang wala sang sinasabi, lalo sang sinuntok. Alam niyo parang nasa mga napapanood natin mga pelikula, di ba? Yung tinotorture. Sabihin mo sa akin sino pumatay? Hindi ako! Boom! Ganun yung torture eh. Grabe. Tama si Sister Melen. Pag naisip mo lang yung sakit na dinanas ng Panginoon, bro, yun. Handa siyang sabanain ng mga suntok at latigo. Hirap. Pagpako sa krus. Kasi itong mga Roman Empire, Sister Cecil, they have invented one of the worst ways of killing, torturing a human. Yung pagpako sa krus, mga kapatid, yun ang isa sa pinaka-worst kind of torture. Kasi, habang gusto mo, yung di ba may law of gravity, Sister Arlene, the law of gravity the tendency for the body is to go down because of the law of gravity. But because nakapako ang kamay mo, the moment you wanted to go down, but you cannot go down because nakapako ang krus mo eh. Nakapako ang kamay mo eh. And habang bumababa he was gasping for breath. Gusto niya ng maiinom pero binigyan siya ng suka. Binigyan siya ng apdo. Amen ba mga kapatid? They mocked him. Binigyan siya ng pangalan
They mocked him. Tinawanan nila ang Panginoon Jesus at sinabi nilang, mabuhay ang hari ng mga Hudyo. You see? Kaya ito sinasabi ko, Sister Arlene, sa mga nagla-like sa mga Facebook natin. Sample, may problema ako sa asawa ko. Oh, daming like. Yay! Buti nga sa'yo. Oh, di ba? Hindi lahat ng nagtatawag sa'yo, nagla-like sa'yo, kakampi mo. Ang iba dyan, nagtatawa, buti nga sa'yo, buti nga sa'yo, buti nga sa'yo. Kasi ito ang ginawa ng mga tao. Tinawanan nila si Jesus, pero ang tawag sa kanya, mabuhay ang hari ng mga Hudyo. Kaya kahapon, binasa natin sa London Bible Study natin. Hindi, sa ating Bible study sa main church. Kapag ikaw ay kumakain ka sa upuan ng mga matataas na tao, sa mga hari, sa mga matataas na tao, lalagyan mo ng sundang ang sundang, Sister Arlene, sa Batangas, yan ay kutsilyo. Bakit? Habang kumakain kami kapalit. Hindi ang mga nagpapakain na walang kapalit. Yung mga salita nilang sinasabi nila sa'yo matatamis, kumain ka pa. Kaya minsan pagkakain ka sa iba, minsan nakakatakot ka na rin. Huwag kang kakain sa iba na lakas mong kumain, nauubos na mga ulam. Pag pinakain ka sa iba, minsan, malakas kumain, kaunti lang. Kumain ka pa, huwag ka feel at home. Naku, pilato mo, nakakatakot yan. Ay, sige, ikaw naman na akala mo nga, totoo. Naku, wag. Nakakatakot. Bakit? Kasi yung feel at home na yan, naku, ang daming kumain. Ayaw, kumiimbitahan niya uli, ha? Sa susunod. Naubos na yung 1 kilong rin eh. Lahat ng karin naubos. Wala na tayong mabiling na pagkain. Kaya huwag ka maniniwala. Ibig sabihin, Sister Arlene, hindi lahat ng sinasabi ng tao ay paniniwalaan mo. Kasi yung sinasabi nilang kumain ka pa, pero ang ibig sabihin noon, huwag kang kumain. Tumigil ka na. Wala nang pagkain ng kaming, wala na kaming pagkain, mga anak ko hindi na makakakain. Ganito sinasabi ng mga tao. Hail King of the Jews, but in fact, they were mocking at him. They stripped him. Hinubaran nila ang Panginoong Jesus because they want to crucify him naked para masyadong pababain, to humiliate ang ating Panginoon. He was publicly stripped. Nilagyan siya ng scarlet robe on him. Yung scarlet, yung violet, yeah. Naalala ko kay sister, parang sister Christia tayo. Sabi niya kay Sister Linda, Linda, anong kulay ng anong kulay ng sapatos mo? Scarlet. Anong scarlet? Ube! Yung scarlet pala, ube. Ayaw ng scarlet, ayaw ng scarlet. Kumbaga, nilagyan siya ng ganung ano. So, nilagyan sa mga kapatid ng ganung color ng scarlet because ang kulay ng mga fabrics ng unang panahon ay nagre-represent ng expense, ng masyadong mahal ang kulay. So pag scarlet robe, yung mapula, yung maroon na mapula, the scarlet robe was intended as a cruel irony. Pagtawa at paghamak sa ating Panginoon. Hindi sila naniniwala na ang Panginoon ay Diyos. Dinuruan nila ang Panginoong Jesus at pinalo sa ulo. They seized the ironic scepter, took off the mock royal robe, and began to hurl their spit and their fist at the head of Jesus. Could you imagine, Sister Arlene? Would you imagine Brother Matthew was writing this? I don't think so. Do you think habang, ito, 2 latigo na si Jesus? Hindi. Disciple ka na Jesus eh. He was not writing this when it was actually happening. He wrote this after. Kaya minsan ang mga pagbabalita, minsan hindi mo, kaya dapat meron tayong current events, yung talagang nangyayari, talaga kapanipaniwala yon. Kaya minsan hindi mo rin mapaniwalaan ng talagang katotohanan lahat nito dahil sinulat nila ito. Kailan ba nito sinulat? Matagal na siguro. Then mga kapatid, patuloy tayo. On the way to Golgotha, lampasan na natin yan. The place of skull. Golgotha. Yung Golgotha, sa salitang Latin, ito ay Calvary. Itong Kalbaryo. Yan. Luke 23 verse 33, place of skull. Jesus was crucified in 35.
pinagsugalan nila ang damit ni Jesus. Uso na rin pala ang tongits noon, Sister Arlene, ano? No, pinagtong-itan nila itong damit ni Jesus na ito pinagsugalan nila. Isinulat nila sa ulunan ni Jesus, "Then Jesus, the King of the Jews." Jesus is mocked on the cross. Then two robbers were crucified with him, one on the right and another on the left. Itong isa sa mga magnanakaw ay humingi ng tawad sa Panginoon at nagsisi at naniwala sa Panginoon, but the other did not. Sabi ng dalawang nakapako sa krus, tayong dalawa, talagang dapat ipako dito. Kasi talagang tayo naman yung magnanakaw, mga masamang tao tayo. Pero itong lalaking nasa gitna natin, my God, wala itong kasalanan. Alam mo yung mga magnanakaw, magkakakilala yan Oo, may asosasyon yan. Kaya naalala ko may isang governor daw sa Bicol, Sister Allen, sa may Camarines Norte, na nakawan sa yung nangangampanya, habang nagkakakamay, Sister Cecil, yung Rolex niya nawala. Di ba nagkakakamay sa mga kandidatong campaign period? Yung Rolex nawala, yung governor ng itong current governor ng Camarines Norte. Natapos na yung kamayan, alam mo, nawala. Sabi ni Gob, pinatawag yung chief ng hepe ng pulis, "Hanapin mo kung sino ang nagnakaw ng aking Rolex." Alam mo, so loob ng 3 oras, nakita ko nasa ng Rolex. Hindi ibalik kay governor. Alam ng mga pulis ang magnanakaw. Hindi naman niya parang, sino kaya nagnakaw? Sino? No. Alam na yan, kapatid. Yung mga magnanakaw, magkakakilala. Kaya itong magnanakaw na ito, tayong dalawa, okay lang. Kasi, di ba sinikaw nagkukwento niyan, yung yung vice, si Govna, sino pangalan niyan? Ayan, si Governor Bilaw Puerte. Nawala yung Rolex. Sa loob na 3 oras, na ibalik. Hinanap talaga ng pulis, pinuntahan talaga kung saan nakatala magnanakaw na yun. Alam nila kung sino nagnanakaw. Tayo mga kapatid, alam natin kung tayo ay masama, alam natin kung anong mali sa atin. At kaya natin baguhin ang ating sarili kung hayaan natin ang Panginoon na baguhin niya tayo. Amen mga kapatid. Mga kapatid, dahil sa 12:00 na yata dyan, ayaw kong magpakatagal na. Pero mga kapatid, gusto niyo pa, 3 oras pa ito, mga kapatid, kayang-kaya pa natin. Konti na lang mga kapatid, sapagkat ito ay katapusan na ito. Ito talaga ang kumbaga sa Ana Luna ito na talaga ang climax ng ating pananampalataya, ng ating Bible study. The death of Jesus. And Jesus cried out again with a loud voice. Tumawag na siya talaga. Could you imagine? I could only imagine when Jesus Christ was there and he was shouting, looking up to the heavenlies, and he was saying, he was calling his Father. He was calling his Father. Dad, why have you forsaken me? That is the worst sound of the child that no parent. Kapatid, kami po ay nasa London. Nakikita ko po ang taga-London congregation kayo. Welcome po sa aming Bible study. Maraming salamat po sa inyong pag-join. Salamat po. Tumatawag ang Panginoong Jesus. Panginoon, Ama ko, bakit mo ako pinabayaan? I could see sometimes Sister Ne, mini-message niya sina Eunice, blah blah. Sinong magulang ang hindi tutugon? That even God the Father could have commanded his legions of angels to rescue Jesus. But God the Father turned his face away from his own begotten Son. From the Son he said that with whom I am well pleased. But in this time, this is the only time in the entirety of the humanity that God the Father and God the Son separated because of sin. Nabayaran niya yung kasalanan mo, Sister Arlene. Binayaran niya ang kasalanan mo, Sister Milen. Binayaran niya ang kasalanan nating lahat. At yun ang nagpalayo sa Diyos Ama at sa Diyos Anak.
Yun ang sinasabi ni Pastor Lowell kanina, na nagpalayo yun sa Diyos. Ikaw ang naging dahilan, tayo ang naging dahilan upang itong mag-ama na ito na talagang very, very close ay nagkalayo. He cried out again with a loud voice. Hindi niya sinabing, why? Why did you do this to me? But Jesus, until the end, until death, He followed and He obeyed the call. Tumugon siya. Dinala niya ang utos ng kanyang ama para sa ating kaligtasan. Jesus died for you and me so that now we have to live for Him. Amen, mga kapatid? The earthquake, nagkaroon ng earthquake, yung mga bato na buhay, nabiyak, nature itself was shaken by the death of the Son of God. Yung mismong daigdig, nagimbal sila because of the death of God. In fact, namatay ang Panginoon. Diyos ang namatay. Hindi kaya ng buong mundo na itong Creator ay mamatay. But it did. And then mga kapatid, konting-konti na lang po, this is one of the strangest passages in the Gospel of Matthew. When the coming out of the graves after His resurrection. Meron dong isang lalaki, may isang matapang na Roman centurion. At habang nakikita niya ang pagkapako ni Jesus, habang pinapalo si Jesus, he said, truly, this was the Son of God. Totoo, na ito ay anak ng Diyos. But the wrong thing about that, Sister Cecil, was the tense. Kaya di ba sa Pilipinas iba yung... Kaya pagkausap mo taga Batangas, Sister Cecil, sabihin, may patanong sa yung taga Batangas, anong ulam nyo? Manok. Nakain ka ng manok? Pag itinranslate mo yan sa ibang lingwahe, ikaw ang kinain ng manok. Di ba? Nakain ka ng manok? Nakukuha mo? Anong ulam nyo? Ahas. Nakain ka ng ahas? Oo, nakain ako ng ahas. Ba't ganyan ka pa? Ibig sabihin niya, kumakain siya ng ahas o kumakain siya ng manok. Nasabi ko yan mga kapatid because the tense, the present, past tense magkaiba. Kaya pag nagbabasa tayo, sasabihin, ito, at umalis na si Jesus. Pero ang iba binabasa, at umaalis na si Jesus. Iba yung present tense, iba yung past tense. But this translation in the Bible says that this was the Son of God. Ibig sabihin, Sister Arlene, itong Diyos na itong si Jesus na ito, sabi ng centurion na to, this was. Dati siyang anak ng Diyos, pero ngayon hindi na siya anak ng Diyos. Mali yun. Just because Jesus died, doesn't disqualify Him, doesn't make Him no longer the Son of God. He died. But the sonship of God is not removed from Jesus. He remains to be God. Amen mga kapatid. Now, kaya mga kapatid, gusto ko nung overnight prayer. I think Ate Milen, sanay sa overnight prayer. May overnight prayer. Talagang overnight talaga. And many women who follow Jesus from Galilee, ministering to Him, were there looking on far from afar. Yung mga sumusunod kay Jesus na mga kababaihan, kasi marami rin naging tagisunod si Jesus Yung centurion mismo naging tagisunod ni Jesus. Pero itong mga aral ni Jesus, maraming mga kababaihan, like Mary Magdalene, ay naging tagisunod ni Jesus. Itong mga kababaihan na itong mga kapatid, nagkaroon sila ng everlasting honor, tapang, pagmamahal sa Diyos, na ipangaral, ituloy yung legacy
ng pagpapangaral ng salita ng Diyos, ng salita ni Jesus. Hindi kagaya nito mga disciples na ito, mismo si Brother Matthew nagsusulat niya na, hindi ako. Sabi nga, mismo si Matthew ang nagsulat. Where are you? Nagsusulat ka lang dyan, tapos wala ka doon. Hindi mo pinaglaban si Jesus. Mismo itong disciples na ito who had promised to die with Jesus were not there. Amen? Wala sila. Now, ito naman kapatid ang pinaka-climax. This man went to Pilate, itong si Joseph of Arimathea, at binili ang bangkay ni Jesus. This man went to Pilate and asked for the body of Jesus. Kasi customarily sa kultura, sa bayan, sa kanilang mga kinaugalian, ang mga namatay mga kapatid sa krus ay hinahayaan nilang mabulok at hanggang kainin ng mga wild animals. But the Jews wanted no such horror. Ayaw nila nang may ganung masasama kasi nga Passover. Hipokrito. Di ba? Ayaw ko ng ganun kasi hindi ako makakain ng ano eh. Ay, hindi ako punta sa church kasi maraming chismosa dyan. Tama, maraming chismosa dito. Kasi yun talaga ang dahilan. Ang church talaga ginawa para sa mga masasama. Ang ospital, para sa mga may sakit. Kung nung pa nagpunta pala dyan, mga magagaling. Pang sasay ng ospital na yan. Si Sister May, sabi ko sa kanya, baby, gusto ko talaga mag-lose ng weight. Bakit? Pero ayoko magpunta ng gym. Kasi, pag pupunta ako, parang napapansin ko lahat sila nakatingin sa akin. Dalawa lang yan, kapatid. Sabi ko sa kanya, Sister Cecil. Pag pinititingnan ka ng mga tao sa gym, dalawa lang yan. Una, either bago ka. Hindi, kasi parang tingin ko, ang gaganda na ng katawan nila. Tapos ako ito, chick-chick. At umaapaw pa. Yan. Yan kanila. Di ba? Sabi ko, bakit kapag titingnan ng mga tao, tsaka bakit mo iisipin na gano'n, tinitingnan ka ng mga tao okay lang yan na pagtingnan ka ng mga tao, baka nagagandahan sa'yo. O baka naman kakaiba ang mukha mo kasi siyempre sila puti, ikaw, nag-iisa kang Asian dyan. Pero sinasabi niya, hindi kasi parang nagaganda ng katawan nila, parang hindi ako karapat-dapat. Hindi gano'n ang gym. Gym is designed for people who wanted to lose weight. Kung lahat na lang iimbitahan ng mga tao sa gym, lahat ng mga sexy dito, yung mga tataba dyan kayo sa labas, manood na lang kayo. Hindi yan ang plano ng gym. Gym is designed to lose weight. Wala namang sinabi dyan na bawal ang matataba at bawal ang mga ganito. Ganon din ang ospital. Ang nasa ospital, mga may sakit. Ganon din ang church. Church is designed for people who wanted to be changed by God. Huwag tayo maging ipokrito na, kasi kayo, mga chismosa kayo Yun nga ang kailangan natin. Ito, mga bakla kayo, mga tomboy kayo, mga immoral kayo. Yun nga ang kailangan ng Diyos Anong gusto mo? Yung mga addict, gusto mong nasa labas? Gusto mong nagnanakaw, pumapatay, nangre-rape? O gusto mong itong mga addict na ito ay pumunta sa iglesia ng church, makarinig ng salita ng Diyos at baka sakali, nabaguhin sila at sila ay magpabago sa Diyos. Ako, mas gusto ko pa yun Mas gusto ko pa yun. Kaysa sa itataboy ang mga immoral, ang mga masasama, tayo lang dito, tayo mga banal lang dito. May mga church na ganon. Puro mga banal lang kayo. Ano pang purpose? That defeats the purpose of what Jesus is actually doing. Jesus Christ Jesus died on the cross for the sinners. Kaya mapapansin mo, sabi sa Bible, bakit yung mga disciple mo, Jesus, hindi nagugas ng kamay? Bakit yung si Jesus na yan? Ang kausap yung mga patutot, yung mga prosti. Bakit kausap nila yung mga tax collector? Mga makasalanan yan Sino nagsasalita? Mga Sanhedrin, mga skriba, mga ipokrito. Kasi gusto nila sila lang ang banal. At wag natin kalimutan, ang nagpapatay kay Jesus, yung mga banal-banal. Hindi gusto ng Diyos ang ganoon. Amen ba mga kapatid? Now,
Nung namatay na ang Panginoong Jesus, He rolled a large stone. Sinaraduhan nila yung libingan ni Jesus. The Jews called the stone Golal, Golal in Hebrew or in Greek, the roller. Yeah? Tandaan natin yung salitang yun. Now, on the next day, which followed the day of the preparation, the chief priest and the Pharisees gathered together to Pilate, saying, Sir, yan, tinatawag na ng mga Sanhedrin, si Poncio Pilato na Sir. Sir, we remember, while he was still alive, how that deceiver said, yung mga Sanhedrin, yung mga banal, tinatawag nila si Jesus na manloloko at deceiver. After 3 days, I will rise. Yan. You see? Kaya Sister Arlene, kahit ang mga demonyo, alam nilang Bible. Hindi lahat ng, hindi magaling sa Bible yan eh. Hindi porket marunong ka sa Bible, ligtas ka. Kaya hindi ako naniniwala sa debate. Bakit? Kasi kung magdidebate lang tayo, sino bang mananalo sa atin? Sino bang referee natin? Ano bang purpose? Malaman kung sinong pinakamaraming alam sa Bible, di mag-google na lang tayo. Hindi porket marami tayong alam sa Bible, yun ang everything. Bagamat magandang may alam talaga tayo sa Bible, pero hindi yun. Mismo mga eskriba, alam na alam nila ang salita ng Diyos. Ang sabi ni Jesus, after 3 days, I will rise. Therefore, sabi ng mga Sanhedrin, command the tomb to be made secure until the 3rd day. Siguraduhin natin na talagang hindi mawawala at mananakaw yung bangkay ni Jesus. Kasi baka mamaya sabihin nila nabuhay sa pagkamatay, nagkatotoo na talagang nabuhay sa pagkamatay itong Jesus na to. Yan. So the last deception will be worse than the first. So yung sinabi ni Jesus, mabubuhay ako. Ito mga Sanhedrin na to na banal-banal, para hindi magkatotoo yung sinabi ng manlulokong si Jesus na yan, talagang ilak natin, ikandado natin, ipadlak natin. Maglagay tayo ng mga gwardya. Pilate said to them, you have a guard. Go your way. Make it as secure as you know how. Ilak. Lagyan ng glue para hindi maibo, mamagalaw. So they went and made the tomb secure, sealing the stone and setting the guard. You see? Marami accusation si Jesus. Talagang ayaw nilang makabangon si Jesus. Lastly, mga kapatid, sealing the stone and setting the guard. Biro mo, sinil nila ha. Alam mo yung silyado, yung parang may masilya. Di ba pag may mga tumutulo, may mga umaaga sa atin, Sister Cecil, nilalagyan nila ng masilya, mga gilid-gilid, para walang tumagas. Ganun ang ginawa nila. Starling. Kinandado nila, pin, password lock. Wala talagang makakapasok. The tomb was secured by stone, which was a material obstacle. Malaking hadlang para hindi makapasok at hindi makalabas. The stones, according to biblical scholars, were large, malalaking mga stone. Hindi basta pa kayang itulak ng iisa o 2 tao lang. This was a real obstacle. Malaking hadlang para hindi makalabas ang Panginoong Jesus. Kahit daw pagsamasamahin ng mga 12 disciples, hindi nila kayang galawin ang batong yun. So talagang kandado, silyado. The tomb was secured by a seal. Sinaraduhan talaga. Sealed by a rope, overlapping the width of the stone, covering the entire tomb. Pinagdikit-dikit talaga ng mga lubi, talagang sobra ang ginawa nilang pagsarado ng libingan ni Jesus. You could not move the rock without breaking the seal. Hindi mo pwedeng galawin yung bato nang hindi mo nasisira yung seal. At may gwardya pa. Because they knew kailangang gwardyahang mabuti ng mga gwardya. According to biblical scholars, mga kapatid, there were 4 guards at that time. 2 naka-duty habang yung 2 nagpapahinga. And apparently, Sister Milen,
These guards have to do a best job. Otherwise, pag may nangyari dito sa nakakalibing na to, tanggal sila sa serbisyo. At malaking kawalan yon sa kanilang pamilya. So they have to do the best job. To guard the tomb. The tomb, itong libingan ni Jesus, was secured by a guard. Sobra nilang ginawardyahan para hindi makalabas si Jesus. Nung araw na yon, mga kapatid, siguro, Sister Arling, si Poncio Pilato, ito mga Sanhedrin, siguro ay nagbukas na ng chaplain. Yes! Wala na siya. Patay na siya. But none of those obstacles, none of those things that they did could stop the resurrection of Jesus. Nothing stopped him. They all fall away before him. Yung mga malalaking bato, material obstacles did not stand before the resurrected Christ. Walang gumalaw sa bato. Human authority, yung otoridad ni Poncio Pilato, did not stand before the resurrected Christ. Human strength did not stand against before the resurrected Christ. Walang ginawa ang tao. Pinagsama-sama na nila ang lahat ng kanilang magagawa at timilen. Pero walang nakahadlang sa pagkabuhay na muli ng Panginoon. At ako'y naniniwala, mga kapatid, walang gagawin ng kaaway, walang ginagawa ang dyablo sa buhay mo na magtatagumpay because you have the spirit of a resurrected Christ. You have the power of the resurrected Jesus, that no weapon forms against us shall prosper. That greater is He that is in us, that is in you. Amen? Mas magaling at mas marami at mas makapangyarihan ang nasa sayo at nasa sa akin kaysa sa nandoon sa buong daigdig. Amen? Kaya aasa kayo, mga kapatid, na itong the power of the resurrected Christ. Pinagsama-sama na ang galing at ang lakas at ang mga malalaking bato. Ngunit hindi na hadlangan ang pagkabuhay na muli ng Panginoong Hesus. Ako'y naniniwala. Lahat ng inyong mga hangarin sa buhay, lahat ng ating mga pangarap sa buhay, yan ay papapangyarihan ng Panginoon. At walang hadlang, walang hahadlang. Amen? Walang makakahadlang sa mga mabubuting bagay na gagawin sa atin ng ating Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang Lord. Salamat po, Pastor Saldi. Hindi ko po alam, Pastor Saldi, kung nandyan po ang ating tagapanguna. Again, binabati ko po ang ating mga kapatid sa London Congregation. Welcome po sa Maranatha. Salamat po sa inyo. And our brethren sa ating po mga taga-Dubai, Abu Dhabi, Qatar, Jordan, Israel, London, and Italy. Mga kapatid, salamat po sa inyong pag-join. Bishop and Pastora, meron po kayong dadagdag?